Sa pagpapatuloy, sa paanan ng bundok, nagtataka sina Huguang Yi at Fang Nianrong kung ano ang nangyayari sa itaas. Sinabi ni Fang Nianrong na dapat nilang puntahan ito. Pagdating nila, laking gulat nila sa nakitang higanting pader na yelo. Nang makita ni Jiang Wenwen sina Fang Nianrong at Huguang Yi, agad niyang ipinaalam na si Minghi ang dahilan ng higanting pader ng yelo. Habang sinisilip nila ang loob ng yelo, tinanong ni Fang Nianrong kung nasaan si Minghi. Si Huguang Yi ang unang nakakita kay Minghi. Napaisip siya kung tao pa ba si Minghi. Sa loob, nakita nilang nilalapan ni Minghi ang tiyan ni Zhou Tao habang patuloy na tinatawag si Tang Ning. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagawang tapyasin ni Minghi ang makapal na laman ni Zhou Tao at nakita si Tang Ning. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Tang Ning. Agad na iniangat ni Minghi ang ulo ni Tang Ning. Inabisuhan siya ng goddess na ang daanan ng hangin ni Tang Ning ay barado ng malagkit na likido. Hindi nagdalawang isip si Minghi, sinipsip niya gamit ang kanyang bibig ang malagkit na likido mula sa daanan ng hangin ni Tang Ning. Nabigla ang goddess at binalaan si Minghi na ang likido ay nakakakain ng laman, kaya't masusunog ang kanyang bibig at lalamunan. Agad namang dinura ni Minghi ang malagkit na likidong nakuha niya mula kay Tang Ning. Sinabi ng goddess na hindi niya tiyak kung maliligtas pa si Tang Ning, at inabisuhan si Minghi na kung ipagpapatuloy niya ito, baka masira ang kanyang sariling katawan. Saglit na tumigil si Minghi, tumingin sa likidong dinura niya, ngunit sa kabila ng babalan ng goddess, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsipsip. Ayaw niyang mamatay si Tang Ning, at hindi na niya kayang makakita pa ng isa pang pagkamatay sa harap ng kanyang mga mata. Sa wakas, dumating sina Jiang Wenwen, Fang Nianrong, at Huguang Yi kung saan naruroon sina Minghi at Tang Ning. Biglang umubo si Tang Ning, inilabas ang ilang malagkit na likido na bamara sa kanyang daanan ng hangin. Tinangka ni Minghi at Tang Ning na mag-usap, ngunit hindi sila makapagsalita dahil pareho nang nasunog ang kanilang mga labi at lalamunan. Biniro sila ni Jiang Wenwen, sinasabing parehong naging mute dahil sa lason. Dumating si Professor Tang dala ang gamot at sinabihan sina Minghi at Tang Ning na agad itong inumin. Sinabi niyang magiging maayos sila pagkatapos. Kinagabihan, bumalik ang grupo nila sa Ancestral Hall. Habang nakatitig sa nagyelong ulo ni Zhou Tao, sinabi ni Huguang Yi na hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa ni Minghi na patayin ang isang Lord Rank Calamity Beast. Ipinaalam ni Professor Tang na napuksa na rin ang mga pangalawang henerasyong parasito ng mga nagbabalik na estudyante. Tinangkang magsalita ni Minghi, ngunit hindi niya magawa. Sinabi ni Professor Tang na hindi pa ganap na umapekto ang gamot. Ipinaalam naman ni Fang Nianrong kay Minghi na si Tang Ning ay kasalukuyan ng ginagamot. Kahit mas malubha ang mga sugat ni Tang Ning, hindi naman siya nasa panganib na mamatay. Habang nakatitig si Minghi kay Professor Tang, sinabihan siya nito na nagawan na niya ang lahat ng makakaya. Kailangang maniwala si Minghi na ligtas na makakabalik ang mga nasa frontlines. Samantala, sa tabi ng ilog na 10 kilometro mula sa hangganan, pagkatapos makita na puno ng dugo ang buong ilog, agad na iniutos ni Fan Kai sa lahat na maghanda para sa laban. Bigla na lang lumitaw ang isang palikpik mula sa ilog, kaya't nagulat ang lahat. Isang dambuhalang hayop dagat ang nagpagulong-gulong sa tubig malapit sa lungsod. Umahan mula sa tubig si Lu Yi, sugatan at hawak ang malaking isdang mutant. Agad na tumakbo si Lu Chen papunta sa kanyang kapatid na si Lu Yi. Ibinalita ni Lu Yi kay Lu Chen at sa kanyang grupo na ang kanilang plano ay nadiskubre na ng hari ng demonyo. Wala ni isa sa kanyang mga kasamahan ang nakaligtas dahil pati ang kanilang pangunahing puwersa ay natalo rin. Sinabi ni Lu Yi na dapat silang umatras at tanggapin ang kahihiyan. Nagtanong si Fan Kai kung ano na ang kanilang gagawin. Bigla na lang napaiyak si Lu Yi, ngunit pinakalma siya ni Lu Chen at sinabing titiyakin nilang makakabalik siya ng ligtas. Sumang-ayon si Fan Kai, at sinabi kay Lu Yi na nakumpleto na niya ang kanyang misyon kaya sila na ang bahala sa natitira. Laking gulat nila nang makita nilang si Lu Yi mismo ang duguan at sugatan. Ginamit niya ang bangkay ng isang patay na hayop upang makatakas sa nabigong misyon at maipasa ang responsibilidad sa iba. Sinabi ni Lu Yi na mas pipiliin pa niyang mamatay kasama ang kanyang grupo, ngunit tumanggi ang iba na hayaan siyang magpakamatay. Mahalagang may hatid niya ang balita sa kanilang commander. Huminga ng malalim si Lu Yi at,
Matapos makabawi ng lakas, sinabi niyang oras na para sila'y umalis. Umaasa siya na magiging maayos ang kanilang pag-atras. Sinabi ni Fan kay Luyi na huwag mag-alala dahil ang kanilang grupo ay binuo mismo para sa rescue mission. Bagaman hindi nila kayang pumasok sa pugad ng demonyo tulad ni Luyi, sapat ang kanilang kakayahan upang protektahan ang mga eksperto tulad niya. Ikinararangal nilang gawin iyon. Pagkalipas ng ilang araw, 7 calamity meteor ang papalapit sa planeta ni Minghi. Sa gitna ng disyerto kung saan naroon ang headquarters ng astronomy team, isang maliwanag na lilang-liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng isang gusali nang pumasok ang mga meteor sa atmosphere ng planeta. Nagsimulang mangolekta ng enerhiya ang mga makina. Habang papalapit ang mga meteor sa lupa, natapos ang mga makina sa pag-iipon ng enerhiya. Pinakawalan nila ang condensed purple energy, at pinaputok ito papunta sa mga calamity meteor. Ang lilang sinag ay tumama sa mga meteor at nagmistulang kayang sirain ang kahit ano sa daraanan nito. Ang mga tao sa astronomy team headquarters ay natuwa nang makita nilang nawasak ng lilang sinag ang mga meteor. Samantala, sa Nando Superhuman Institute, pababa na ang mga estudyante mula sa kanilang mga bus. Kakalabas pa lang ni Minghi nang marinig niyang may nagsabi mula sa isang estudyante na nakasuot ng asul na polo, na kahit napilitan ang sangkatauhan na umatras pansamantala, matagumpay nilang naipatupad ang interception plan laban sa mga meteor. Tinanong siya ng isang estudyante na nakahudi kung iyon ba ang plano ni Professor Wulong. Kinumpirma ito ng estudyanteng nakaasul, na sinabing ito ang tagumpay ng sangkatauhan. Sa plano, ang calamity meteor na papunta sa kanilang mundo ay masisira bago pa man ito tuluyang makapasok. Ibig sabihin, mababawasan ang walang katapusang pagsalakay ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, basta't magpatuloy silang linisin ang pugad ng mga halimaw sa nasirang lungsod, tiyak na mabubuo ang isang bagong ginintoang era para sa sangkatauhan. Humanga ang mga estudyante sa astronomy team at nagsaya, sinasabing ang interception plan ni Professor Wu ay nagbigay ng ganap na tagumpay sa sangkatauhan. Habang nakikinig si Minghi, may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at laking gulat niyang makita na si Lu Chen pala ang tumawag. Tumakbo si Lu Chen papalapit kay Minghi, at sabay silang nagyakapan. Masaya sila na parehong ligtas at buo. Sinabi ni Lu Chen na ikinatutuwa niyang makita si Minghi na nasa maayos na kalagayan, at tugon naman ni Minghi, ang makita si Lu Chen na ligtas ay nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Nakita nina Professor Tang at Tang Ning si Minghi. Kumaway si Tang Ning kay Minghi upang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit pinigilan siya ni Professor Tang at sinabing ang dahilan kung bakit muntik nang mapahamak si Minghi ay malamang dahil kay Lu Chen. Hiniling niya kay Tang Ning na hayaan si Minghi na mag-enjoy sa kanyang sandali. Nainsulto si Tang Ning at sinabing hindi lang naman si Minghi ang nag-ambag sa tagumpay. Ipinaalala ni Professor Tang kay Tang Ning na sila ni Minghi ang dahilan kung bakit nakabalik ng ligtas ang ilang sasakyan ng mga tao. Biglang naalala ni Tang Ning, at sinabi na si Professor Tang ay isa sa mga lumikha ng interception plan, ngunit hindi naniwala si Professor Tang na posible itong magtagumpay kaya't binitiwan niya ang ideya sa kalagitnaan. Dahil dito, nawala sa kanya ang pagkakataong maging isa sa mga pinakadakilang tagapag-ambag ng sangkatauhan. Malungkot ang mukha ni Professor Tang habang sinasabing napatunayan ni Professor Wu na tama ang plano, kaya't magiging bayani siya sa mata ng marami mula sa araw na iyon. Napaisip si Professor Tang na baka mas mabuti pang maging isang karaniwang guro na lamang siya. Kinagabihan, sa Sun Desert, pinapalakpakan nina General Lee, ang leader ng elite team, ang commander ng South Metropolis, ang punong guro ng Nando Superhuman Institute, at ang guildmaster ng Hunter Association, si Professor Wu para sa kanyang tagumpay. Sinabi ni Professor Wu na nagtagumpay sila dahil sa suporta ng lahat, kaya't siya yumuko at nagpasalamat. Sabay-sabay na sinabi ng mga leader kay Professor Wu na ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin. Dagdag pa ni Professor Wu na natapos na rin niya ang kanyang misyon matapos magpuyat ng ilang gabi, kaya't hindi na siya dadalo sa selebrasyon at magpapahinga na lamang sa bahay. Nagkatawanan ang mga leader bago magpaalam kay Professor Wu. Sumakay si Professor Wu ng helicopter papunta sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya sa isang matayog na tore. Sa loob ng tore, habang may dalang mga papel,
naglalakad ang ate ni Minghi malapit sa pasukan, nang biglang bumukas ang pinto, at malakas na hangin ang nagdala ng ilang papel na hawak niya. Napunta ang mga papel malapit sa paa ng isang tao. Habang pinupulot ang mga papel, sinabi ng tao na akala niya siya lang ang miyembro ng astronomy team na nagtatrabaho ng ganoong oras. Nagulat ang ate ni Minghi nang makita niya si Professor Wulong. Iniabot ni Wulong ang mga papel sa ate ni Minghi at sinabi niyang mahirap ang trabaho nito. Walang nasabi ang ate ni Minghi kundi purihin din ang pagsisikap ni Wulong. Habang naglalakad si Professor Wulong palayo, sinabi niyang magpahinga na ang ate ni Minghi. Yumuko siya bilang pasasalamat kay Wulong sa pagprotekta sa lungsod. Nang hindi lumilingon, itinaas ni Wulong ang kanyang kamay at kumaway. Samantala, sa Nando City, inihatid ni Minghi si Lu Chen pauwi. Nang makarating sila, nagpasalamat si Lu Chen kay Minghi sa paghatid. Sinabi niya na ang bahay ay pagmamayari ng kanyang kuya at doon muna siya titira ng ilang araw upang alagaan ito dahil sa kanyang pinsala. Nagulat si Minghi, hindi niya alam na may kuya pala si Lu Chen. Dahil sa kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na lumabas si Lu Yi mula sa bahay. Nakasuot si Lu Yi ng sling para suportahan ang kanyang nasugatang kaliwang balikat. Naputol ang kanilang pag-uusap nang batiin ni Lu Yi si Minghi. Agad na ipinakilala ni Lu Chen ang kanyang kuya kay Minghi. Nagtaka si Minghi kung bakit kilala siya ni Lu Yi. Ibinunyag ni Lu Yi na madalas pag-usapan ni Lu Chen si Minghi. Namula si Lu Chen at itinanggi ito, sinabing hindi niya binanggit si Minghi sa kanyang kuya. Biglang naging seryoso si Lu Yi at ibinalita na nalaman niya mula sa mga nakatataas na opisyal na ang dahilan kung bakit ligtas silang nakatakas ay dahil may grupo sa Furong Town na nakatalo sa isang delikadong kalaban. Tinapik ni Lu Yi ang balikat ni Minghi at nagpasalamat, sinabing ang pagsusumikap ni Minghi ang dahilan kung bakit nakabalik siya at si Lu Chen ng ligtas. Sinabi ni Minghi na nagkataon lang iyon at masaya siyang nakatulong sa frontline. Biglang napangiwi si Lu Yi sa sakit at nagsimulang umubo. Sinabi niyang nais niyang imbitahan si Minghi sa loob upang pasalamatan siya, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang pinsala. Sinabi ni Minghi kay Lu Yi na huwag mag-alala dahil nandyan lang siya upang ihatid si Lu Chen. Nagpaalam si Minghi, sinabing gabi na at kailangang umuwi upang ipaalam sa kanyang ate na siya'y ligtas. Sinabihan ni Lu Chen si Minghi na mag-ingat pa uwi, at pinaalalahanan siya na sa makalawa ay ang kanyang kaarawan. Sinabi ni Minghi na tatandaan niya iyon, at nagpaalam ng good night kay Lu Chen. Habang naglalakad si Minghi sa tahimik na mga kalye ng Nando City, napansin niyang tila natutulog na ang karamihan sa mga tao. Habang naglalakad, napagtanto ni Minghi na nagkamali siya sa pag-aakalang si Lu Yi ay nobyo ni Lu Chen. Naisip niya kung ang lahat ba ng nangyari sa Nando City nitong nakaraang mga araw ay mga pagtatangka ni Lu Chen na makipag-date sa kanya. Hindi maiwasang mamula si Minghi nang maalala niya ang panahon na naglakad sila sa kalsada, nanood ng sine ng magkasama, at nang hinalikan siya ni Lu Chen sa pisngi. Ngunit biglang naalala ni Minghi ang liham. Nagtaka siya kung bakit hindi siya sinagot ni Lu Chen ng direkta. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ni Minghi sa bahay, kakatapos lang ng kanyang ate mula sa paliligo. Habang pinapatuyo ang buhok, sinabi ng ate ni Minghi na may tumawag na babae para alamin kung nakauwi na ba siya. Nang tingnan ni Minghi ang kanyang telepono, napansin niyang lobat ito. Dali-dali siyang tumakbo sa telepono ng bahay upang tawagan ang tumawag kanina. Nang sumagot ang tawag, agad na sinabi ni Minghi na nakauwi na siya ng ligtas at naubusan lang ng baterya ang kanyang telepono. Dahil oras na para matulog, hindi sila nag-usap ng matagal. Bago ibaba ang tawag, hindi nakalimutan ni Minghi na magpaalam ng good night. Lumapit ang kanyang ate at nagtanong kung ang kausap ba niya ay nobyo niya sa eskwela. Agad na itinanggi ito ni Minghi, sinabing kaklase lang niya sa junior college ang kausap niya. Dahil sinadyang tawagan siya ng tao para lang tiyaking nakauwi siya ng maayos, inakala ng kanyang ate na kakaiba ang relasyon nila. Tinanong niya si Minghi kung sino ang tumawag at kung nakita na ba niya ito. Sinabi ni Minghi na si Lu Chen iyon at nakilala na ito ng kanyang ate noon. Naalala ng kanyang ate si Lu Chen, at sinabi niyang madalas itong bumisita kay Minghi habang wala siyang malay. Iniwan pa nito ang isang liham na may mensaheng pampalakas loob.
Nang marinig ang tungkol sa liham, nagulat si Minghi. Tinanong niya ang kanyang ate kung sinagot ba ni Lu Chen ang sulat niya. Inihayag ng kanyang ate na ginawa ito ni Lu Chen. Subalit dahil abala siya sa trabaho noon, hindi niya natago ang liham para sa kanya. Sinabi ng kanyang ate na maaaring itinapon na ito ng mga tagalinis o nurse sa ospital. Kinuha ni Minghi ang telepono, ngunit huminto siya sa pagtawag kay Lu Chen dahil hating gabi na. Nagpasya siyang itanong ito kay Lu Chen sa mismong kaarawan nito. Napansin ng kanyang ate ang pagbabago sa mood ni Minghi kaya't tinanong siya kung mahalaga ba ang liham. Sinabi lang ni Minghi na wala iyon. Dahil ayaw ng pag-usapan pa ni Minghi, binago ng kanyang ate ang paksa. Tinanong niya si Minghi kung sino ang taong nakasalubong niya pauwi. Hindi na nanghula si Minghi at diretsyong tinanong kung sino ito. Sinabi ng kanyang ate na nakasalubong niya si Professor Wulong. Dagdag pa niya, hindi niya inakala na ganoon kabata si Wulong, at ang makita ang isang buhay na bayani sa unang pagkakataon ay nakakashock para sa kanya. Sinabi ni Minghi na nakita na niya si Professor Wulong nang samahan niya ito para sa kanyang interview. Binigyan pa nga siya nito ng magazine. Hindi naniwala ang kanyang ate, sinabing isang bayani si Wulong kaya hindi nito babasahin ang ganoong klaseng magazine. Sinabihan niya si Minghi na huwag siraan ang kanyang idolo. Napabuntong hininga si Minghi at sinabing totoo naman na kamangha-mangha si Professor Wulong. Naaalala ang nangyari sa frontline, sinabi ni Minghi na kahit na ginawa nila ang kanilang makakaya, nabigo pa rin sila. Ang pagkatalo nila sa labanan ay isang kahihiyan na dapat sana'y pinapasan ng bawat superhuman. Ngunit ang tagumpay ni Professor Wulong ay nagpalitaw ng kanilang pagkatalo na tila maliit na bagay lamang. Sinabi ng ate ni Minghi na hindi dapat niya minamaliit ang sarili dahil bata pa sila at magkakaroon pa siya ng pagkakataon na makatulong sa hinaharap. Kinagabihan, sa halip na matulog, pumunta si Minghi sa gymnasium. Ang tunog ng suntok sa punching bag ay umalangaw sa loob ng training room. Upang higit pang hasain ang kanyang kakayahan, nakatuon si Minghi sa pagsuntok. Biglang nag-materialize ang goddess sa likuran ni Minghi habang may hawak na likidong materyal. Tinanong ng goddess si Minghi kung handa na ba siya. Sinabi ng goddess na hindi niya akalaing ang mga parasitong nakatira sa Calamity Beast ay kayang gumawa ng napakadalisay na Stardust liquid. Ipinahayag niya na ang dahilan nito ay posibleng may kinalaman sa pag-a-adjust ng mga ito sa katawan ng tao. Tinanong ni Minghi kung pwede ba niyang inumin ang Stardust liquid nang walang pag-alinlangan. Sinabi ng goddess na maaari, basta't kaya ng katawan niyang umangkop at mag-adjust sa salpukan ng mga enerhiya. Kapag nagawa niya ito, malalampasan niya ang kanyang limitasyon at madaragdagan ang kanyang lakas ng walang negatibong epekto. Ang Stardust liquid na iyon ay nakuha mula kay Zhou Tao noong sinagip ni Minghi si Tang Ning, at ang goddess ang kumuha ng Stardust liquid mula sa nagyelong ulo ni Zhou Tao. Ipinaalam ng goddess kay Minghi na sa loob ng isang taon ng pagpapalakas, ang kanyang katawan ay naging mas matibay kaysa dati. Masaya si Minghi dahil sa wakas ay maaabot niya ang Heaven Flare rank. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Minghi ang Stardust liquid. Habang nagme-meditate si Minghi, sinabi ng goddess na sa pagkamit niya ng Heaven Flare rank, mauunawaan na niya ang kakayahan ng Red Sovereign Superhuman Talent. Pumikit si Minghi at nagtuon sa pagme-meditate. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Minghi nang makita si Zhou Tao sa loob ng kanyang espiritual na mundo. Akala niya na ang goddess ay nagbibigay lamang sa kanya ng dagdag na simulation training, ngunit sinabi ng goddess na hindi ito isang simulation na nilikha niya. Ipinaalam ng goddess kay Minghi na iyon ay ang natitirang lakas ni Zhou Tao. Nalilito, tinanong ni Minghi ang goddess kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang papalapit si Zhou Tao kay Minghi, ipinaliwanag ng goddess na tumatanggi ang Stardust liquid ni Zhou Tao na kilalanin si Minghi bilang amo nito, at sinusubukang tanggihan ang pagiging bahagi ng kanyang katawan. Habang tumatalon papunta kay Zhou Tao, sinabi ni Minghi na simple lang iyon para sa kanya dahil mas gusto niyang gamitin ang kanyang mga kamao para mag-usap. Habang tumatawa, sinabi ng goddess kay Minghi na talunin si Zhou Tao. Hinawakan ni Minghi ang kanang braso ni Zhou Tao, at habang iniikot ito, sinabi niya kay Zhou Tao na ito ang kanyang teritoryo kaya't hindi niya mapipigilan ang pag-abante niya sa ranggo. Kasabay nito, inutusan niya si Zhou Tao na sumunod sa kanya.